DWIC, programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIC, programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIC. Karambola sa DWIC. Magandang umaga. Welcome to Karambola. Kasama sa himpilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Whoa! Today is Tuesday. It's the 8th of August. Mapapakinggan at mapapanood kami sa aming website, dwiz8828am.com. Maaari nyo dito i-download yung aming mga apps, iOS at saka Android para mapakinggan kami via internet audio. Live din po kami at very active ang aming comment section sa Facebook page namin at sa YouTube channel. Huwag pong kakalimutan, follow and subscribe at i-like and share yung aming videos, yung live videos. Para dun sa mga nakikinig sa atin sa radyo, may text line po kami 0999-376-6768. Ulitin po namin 0999-376-6768. At papanood din po kami sa digital free TV channel namin, Aliw 23 sa Sky Cable Channel 72, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27, and GMA Afford the Box Channel 32. Para dun sa mga nanonood on other digital TV devices and receivers, kung hindi nyo po kami nakikita, rescan lang po at lilitaw na ang Aliw 23. Magandang umaga. Good morning! Morning. Ay, belated happy birthday do sa aking kumpare si Mon Isberto. Oy, oo nga, nakita ko. Kahapon, Belated taon-taon ka naman. naalala ko birthday niya Ay, dalawa. kahapon. Hindi ko naalala. Happy birthday, Sir Mon. Kasi marami makulit dito sa YouTube eh. Magpa-birthday pansit ka, Mon. Ayun. birthday Pwede ba yung present. ganyan na nagpa-birthday greeting ka namin, wala kang binibigay? Hindi pwede. Pwede yun. Hindi pwede. Retired. Hindi retired yan. Hindi, kunwari lang Kunyari lang retired Hindi, yan. he is claiming, pare, sa kanya mga Facebook post na he is a super senior. Hindi. Super senior, kaya Whatever retired. whatever that Hindi, means. kaedad ko nga yan. Hindi okay. pwede. Ikaw mo, nung Medyo mo aminin yung Gusto ko lang aminan, ha? napapahamak ako sa sinasabi mong yan eh. Huwag Ibig ganun. sabihin, ako rin super senior na. Huwag ganon, kakausapin ko si Tin. Oh, Mo, alam mo, para matapos ka. Oo. Lagot ka. Lagot ka doon. Huwag kang ganyan. Matapos kang maging super ni MVP. Ganyan ka? Ayan. Alam mo, Kasi- kwento ko lang, ha? Alam mo, dahil kay Conrad, muntik-muntik nang hindi umabot ng super senior yung si Mon. Nabundol yan. Nabundol, pare. Hindi. Nanggaling kami sa Nabundol, water. dinala ko sa ospital. Oo. Ay. Para ako ambulansya. Oo. Even before, bago pa nagpuntas dyan sa mga kung ano Mga na lugar yan. na- Malapit na siya. Kasi kasama siya ni Joma eh. Personal secretary ni Oo, Joma. ano ba? Huwag ka masyado. Pero hindi nakasama doon sa Hindi naman kailangan yun kasi doon sa Utrecht. hindi naman kailangan yun dahil siyang man in the underground eh. Pwede ba yan? Huwag mo ako, bigyan mo kami ng pansit para hindi ako Magkwento. magkwento. Ayan, nagkikwento na si John. Pero happy birthday rin, paring Conrad. Pare Ramon. Happy birthday rin, paring paring Conrad at saka paring Joel at saka Trixie. Happy birthday rin kay Congressman paring Angelo Palmones. Uy! Angelo Pare, Palmores. congressman, yan. Oo. Science, Ano naman yan? Science-based yan. Ano yan? Science-based. Kaibigan natin to. Oo. Kasama natin sa hanap buhay at saka Agham. Agham. Party list. Science-based. Ay, meron ng pansit galing kay Mon. Ano naman yan? Nasaan? Nasaan yung bansit? Sabi mo, meron. Ay, hindi. Binigyan nyo naman si Mon. Matagal na kitang binibigyan ng mga ganyan ng libre, ha? Huwag mo akong kaganyanin. Happy birthday, parang happy birthday, Mon. Happy Oo, birthday. tsaka Angelo. At saka Angelo, happy Ayan, birthday happy galing sa birthday. mga kaibigan mo. Kay Mon, si paring Conrad, paring Joel. Tapos Trixie makiramay kami. din tayo sa pamilya ni Oo. Ni former former undersecretary. USEC. DILG Yusek Aha. and presidential candidate
Ayan. Martin Dino. He was the original Siya presidential yung candidate. candidate. Presidential candidate nga pala siya. Oo, siya, Siya yung Siya pinalitan ni Pinalitan ni President Duterte. Correct. Nag-ano rin yan Chairman ng SBMC. SBMA. SBMA. SBMA chairman. At saka, siyempre, happy birthday rin kay, although under siya ngayon, General Remos Medina. Naku, gera pinag-uusapan lahat. Ano ba yan? Tama na. Tama na. Talk of war. Tama na yung talk of war. Sobra-sobra na mga mga tao din. Why don't we talk of war versus poverty? Hindi kasi ang daming... Against poverty dapat ang war natin. Hindi, ang daming... kasi mahal ang gatong... Ang dami nagsasalita ngayon eh. Magtataas daw pati kerosene. Kaya lumalakas. Today, 4 pesos sa itataas ng diesel. Pati kerosene magtataas. Kaya mahal. Kaya ngayon... Importante yung talk of war. Kasi lumalakas ang ang pagbabayad sa mga utilities. Nanggagatong. So malang panggatong ngayon. Malang panggatong. So nanggagatong na lang sa presidente. Mga senador, katakot-takot na panggagatong. Grabe Boost our Ano ba? our military capability. Headline ng Inquirer. US allies slam Yun. China. Alam mo, Yan, for firing water cannons. Alam mo, pare, ang daming gatong. Nagpadala ng North Bear Valley. Tama naman the yun. Senate should be more circumspect. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi sila yung treaty ratifying body. Ang dami nilang requirements for purposes of Tapos ganyan sila. Paano naman yung ayuda sa 2025? Sa bagay. Malaki-laki yun. 2028 may ayuda yan. Naghihintay nga pa. Alam mo, halatang-halata, pati ang media abroad. Yes! Pinatulan to, Kompleto! Kompleto! Kasi ganito mo yung situation. Meron tayong nakitang video at yung nakita na lamang natin na portion, yung bumubuga na yung water. Alam ba natin saan lugar yon? Ang sinasabi kasi dyan, ganito ba ang naging sitwasyon? Nasa dagat, etong ini-escort ng Philippine Coast Guard, mga bangka. Maandar sila. Nilapitan sila ng Chinese Coast Guard at binomba sila. Ganun ba nangyari? Or, nakaparada yung Chinese Coast Guard, lumapit ito mga bangka, at kaya sila binomba. Ano ang situation? Kulang sa konteksto ang sinasabi. Alam ba natin? Context siguro. At saka, ano ang situation? Ano yung nangyari? Paano nangyari? What went before? Was there a provocative? Ang claim kasi ng China, action, illegal yung ginawa nung mga bangka natin. Ang sinasabi naman natin, ang China, wala kang karapatan nandiyan. Yun ang sinasabi natin. Ang problema dyan, ngayon, so dangerous actions daw, sabi ng US. Ang malaking problema actually dyan, na magpapaliwanag, calling the Commission on Audit, bakit ang mag-aayuda sa ating barko ay mga bangka? Ano ba? Wala ba kayong Sir, meron naman, kayong budget, by the way? Pinag-usapan na natin kahapon yan para hindi kayo nanonood ng pelikulang Dunkirk, yung kay Christopher Nolan. Ginamit nila mga bangka. Hindi pwede, dahil may budget kayo. May budget kayo. Ano yan? Ano yung paawa effect? Kinangkong nyo yung budget nyo? Alam mo, mali ang China rito. Mali. Okay? In the first place. Pero ang sinasabi natin, Konteksto natin. ano ba talaga ang nangyari? Pag ba may lumapit sa'yo, dapat bombahan mo na. Hindi, mali yun. Hindi ba dapat warning, whatever? Oy! Okay, lalapit. Okay, lalapit. Kasi nandito na kami. Standby kami rito. Nag-warning para pa lang yung mga post sa Facebook minsan na, ayun, merong, ayan na, tapos ang daming comments, yung pala inedit pala yung video. Ang siya pala daw, bumangga, hindi siya diplomatic source ang nagbigay okay. Kay Diplomatic source naman pala kayo naman of high Sino kinakausap mo diplomatic source? Dapat, bakit siya ang binibigyan ng diplomatic source? Bakit hindi ang DFA? Kasi pag CIA, diplomatic source din niya. Kasi part ng State Department ang CIA. So, the very next day, Europe, Japan, Canada,
US, nag-ingay na po, nanggatong na. Ayan. UK, pati pala UK. At saka European Union. Australia, kasama pa rin. Madami-dami Japan, sila. Japan. Yun na nga, Australia, Japan, Canada, UK, European Union, and the US. Yan. Dangerous daw. Actions. At yan ang headline natin. Kasi given the information that they have, hindi nakakapagtaka yung mga reactions. Na, as far as the Senate and everybody else putting in their 2 cents, ina-attack tayo. Yes. Or in the words of some of the netizens, binubuli tayo ng China. My beef is this. Sige. This is correct. Mag-note verbal. Although mataas na level yung note verbal. Yung pag-summon ng ambassador. Mataas na level ng protest. Yan. At saka hindi pa naman siya umaabot sa level ng ng expulsion ng ating ng ambassador from China dito, pero mataas yung level of response natin. My question is, hindi ba ang Vietnam nag-occupy din sa atin at nagtataboy din ng mga hindi lang nako-cover. Wala yung incidentally nakita na tinataboy yung mga fishermen natin dun sa mga sa Galing mga mag-timing nung areas na nag-video, kiniklaim ng Vietnam. Is that what you're saying? Ang galing mag-timing ng video? I'm saying, why is it nakatutok lang Mukhang dun drone sa isa? shot eh. Drone shot, yes. Mukhang drone shot. Saan galing yung drone? Sino nag-ooperate ng drone? So what I'm saying is, tama yung response natin sa China, which underscores bakit wala tayong response sa Vietnam. Or the other claimants who are already there. Hindi, bakit hindi imbestigahan muna ano nangyari? Based on the ina-assume video. nila na based on the video. Tama Based din on yan. the video, ba't hindi muna, hindi ba ganun dapat ang ating gawin? The other thing that can be done, kung gusto natin na hindi tayo kasama dyan sa pasulsol na yan, is for us to request or to ask the ASEAN Secretariat. There is an ASEAN Secretariat. So that all of this, all of the, parties, including Vietnam, who are, invite them. Ano ba itong nangyayari nito? Why don't we accelerate the approval or at least recognition of the code of conduct on everybody para maging maliwanag. At saka pangalawa, bakit tayo, alam natin na mas malaki pa nga yung hawak na islands diyan sa claims natin ng Vietnam. Ba't di tayo pumupunta doon sa islands na yun? Are we trying to tell everybody that we are no longer interested in claiming these islands? These are also part of the West Philippine Sea or the South China Sea na claimed areas? Bakit ganun? Ba't hindi mag-ganon ng DFA? Well, kunwari, assuming, kasi very suspicious yung scenario eh. Yung drone shot. Yung scenario. Assuming, kunwari, mukhang drawing to eh. Okay? Matagal nang ginagawa ng China yan eh. Na nang bomboba ng water cannon. Kung may pumasok. Hindi lang ngayon nangyari to. Dati na nangyayari. It's happened. At yun, mga report lang ng Coast Guard. Yes. Hindi na video shot. Okay? So, assuming na pinlano to at dinrawing to ng gusto para makita yung video na nagbobomba ng water cannon. For what purpose? Para to gain sympathy? Or to gain... yung isang viewer natin sa YouTube, ginamit niya yung word na tumutumbok sa isip ko. Tama? Agitprop. I haven't heard that in a long time, not since the 80s. Pero parang it does sound correct. Agit propaganda yan para calculated to get a rise out of the audience. Tapos yung papakita lang very specific na scenario na talagang iisa lang ang interpretation, magagalit tayo, mag-respond tayo. Paano sila nagkadikit? So yun ang iniisip ko dito eh. Hindi ko maisip paano nagkadikit. Yan China's yung vessel ng Chinese China Coast Guard. At saka yung mga Philippine Coast Guard na kasama yung bangka. Paano sila nagkadikit at kaya abutin ng water cannon? Yun ang number 1 na tanong dyan. Paano nangyari? Yun, hindi ba dapat kung talagang meron na kayong
nagigirean na yang Yeah. dyan sa lugar na yan, dapat nga iwasan nyo na isa't isa eh. Baka may mangyari pa eh, di ba? Ito naman. Hindi mo nga lalapitan eh. Ito naman si Bernie. Ano, sabi ni Ben? Naawa lang daw ho yung mga Chinese Coast Guard kasi parang walang tubig na sa Pilipinas. Hindi gano'n. Mali naman Mali naman yun. Hindi gano'n. Mali yung China doon. Umulan eh. Nag-ulan na tayo. Nag-uulan ngayon eh. Nadagdagan na nga daw yung anggat. Ang 2 buwan na raw yun, laman ng anggat. Hindi na kukulangin yan. Hindi na. Pag hindi umulan itong next 2 months, wala tayong tubig. Hindi na Dalawang buwan daw. Bernie, wag mo isasama yung mga tungkol dyan sa mga water, Kita mo nga, bumabaha sa Central Luzon eh. Bernie naman. Hindi na kasama yun dyan. Sabi nga ng presidente, isolve nyo yan, DPWH. Saasan ninyo yung Meron daw nagsabi, boss, ang laki ng pera sa flood control project. Taon-taon. This year it's 900 billion. Isama ninyo. Pwede ba na, kapiraso lang no, solve yung problema yan. Isama ninyo yung San Simon problem na yan doon sa flood control. Alam nyo, merong... Spillway lang po mga kailangan dyan. San Simon. San Simon. Spillway, gumawa na kayo dyan. Gumawa na kayo na San Simon. Sa international relations, merong one of the first things na tinuturo sa amin is a strategy for national unification. Okay. If may issue sa loob at nag-aaway-away internally, you find an external enemy. Enemy, yes. Sa atin built-in ang external enemy. Although we don't use Vietnam, we use China. So I just want to point out na gamitin niyo naman ang Vietnam kasi we have only filed 6 diplomatic protests against Vietnam who's building up their militarization also in the area, as compared to the 97 protests that we filed against China. So, and hindi sila magkalayo dun sa sa actions that they're undertaking in the areas that they claim. Ma'am, kasi kasama natin ng Vietnam. Kaibigan natin yan. Tsaka api din po ang Vietnam. Api din ang Vietnam. Taiwan, may claim dyan. Okay, well. So, lahat na may claim dyan na binubuli So, ibig tayo. sabihin, foreign policy natin yon, hindi tayo magkuprotesta dahil api yung... Ang hindi pa kasi maliwanag, up to now, wala pa nag-i-explain kung bakit nasa South China Sea ang China. Kung bakit sila nagtayo ng mga facilities dyan. Wala pa po nag-i-explain niya sa mga bright boys na banat na sila Carpio, sila Jay, Batumbakal, hindi pa nila in-explain. Anong dahilan ng Russia? Ang sinasabi lang nila, to bully us. Okay. Gagastos sila ng ganong kalaki para sa Pilipinas lang, para mabully lang tayo dahil may claim tayo. May claim tayo kasama nila dyan. So, ang talagang target lang nila, yung Pilipinas. I cannot accept that. Ano yung tunay na dahilan na tinanong na ba? Bakit kayo nagtatayo dyan? Siyempre, may sasagot ang China. Ano yung kanila official line? Hindi natin alam kung ano official line. Alam nyo ba? Nag-start yan with the 9-dash line. Yes. So, yun yung nalusaw ng arbitral decision. Nag-start ng 9-dash line, kaya sila nagtatayo. Actually, nagtatayo sila, tapos ginamit nila yung 9-dash line to justify the Hindi. To justify the building. At tinatanong natin, anong purpose? Ba't kayo nagtatayo dyan? To protect it. Ganito. Yung US kasi daan ng daan dyan. Ang dumadaan pa para sa US, hindi lang yan shipping lanes. Kasi kailangan bukas yan. International shipping lanes yan. Walang ibang dadaanan yan. Dyan talaga sila dadaan. Many of the ships pass by there. Kaya nga, maswerte tayo sa location. So therefore, ang apektado ng mga facilities ng China dyan, US. Oo. Yes. Basically, hindi tayo. Basically, ganon. At saka, sinasabi ng China palagi, gusto ba ninyo yung submarino namin, dadaanan namin yung Hawaiian Islands? Yung ba yan? Ayaw. Kasi, in between the islands? In between the islands, yung ba yun? Hindi, pero meron nga question doon sa sinasabi ng China, amin yan eh. Well, yung amin yan, it came after. Kaya nagtayo muna sila. Nagtayo muna sila because they were tapos, ano ba capability nung tinayo nila?
Na-analyze na ba yan? Wala pa. Hindi, ang sinasabi ng of course, Kaya ba nilang mangyera doon sa tinayo nila? ang sinasabi ng mga third parties, especially the US, is capable of launching aggressive strikes. I don't. Hindi, An airport? Capable ba? That small? yan ang sinasabi nila. yun ang Kaya sabi di ba, Barko, maniwala ako. ipinakita nila Liit doon ng airstrip ipinakita nila doon yung runway. May Pinakita airstrip nila sila. doon yung mga pagpasok ng mga eroplano na malalaki. Alam niyo po, ganito nila yan. ang matik-matik ng isang runway. Okay. Kasi nangyari na to in history. Ang isang Air Force po, hindi mabubuhay yan kung walang infantry. Correct. Why? Yung airfield, kung airfield ka lang at nandyan yung mga eroplano mo, at hindi protektado yan, napakadaling lusubin niya ang airfield mo. Okay? An airfield, an airport, an airfield, maski na gaano kadami eroplano yan, cannot stand on its own. Umaasa po yan ng proteksyon sa army, sa infantry. To a certain extent, even the Navy. So, hindi po pwedeng sabihin niyang airfield stand-alone yan and can be a weapon to attack totoo yan. You the cannot Philippines. launch Ang dali-dali pong gibain yan. Meron Okay? na silang Dahil napakalapit natin sa kanila kaysa doon sa mainland China, paano nila ipoprotect ng infantry yan? meron silang anti-aircraft missile system at saka meron na silang mga guided na mga missiles na pwedeng puntahan ang Palawan, pwedeng ganun. Yan ang sinasabi ng Ano yung protection ng airfield nila? anti-aircraft. Anti-aircraft? Meron silang ganun. Unlimited? Bala? Yun ang sinabi ng Amerika. Itong mga ito, military capable. Parang Guam na rin ng kanilang... Ayun ang hindi ko maintindihan. Na-analyze na ba ng military ang capability niya mga construction na yan? Kung na-analyze man nila, hindi nila sinasabing totoong findings. Kasi ang AFP natin, maingay din against China. Nagsasalita din ng AFP against China eh. At saka, Yun ang hindi ko din maintindihan doon. at saka super salita rin si Gibo. Siyempre. Ang worry ko rin is, hindi ba nakikita yung, assuming na, Graduate student yan eh. kayo talaga. Assuming na may acts na can be Considered. interpreted or considered as aggressive, Aggressive dito sa South China Sea. Ibig sabihin, hindi pala deterrent yung EDCA bases. Aha. We have 9. Saka umaribang China. Wala mang ibig sabihin. So, the question is cause and effect din. But you got me. You got the Yes, point I I'm do. driving. I do. Kaya po nagkakaroon ng mga ganyan ingay and everything to justify all of these actions by the US dito sa Pilipinas, yung mga EDCA na yan. Kasi nga ho, ayon sa survey, hindi naman interested ang Pilipino sa issue na yan. Okay. 6% lang. 6% lang. Ang sabi nila, okay, importante ang issue na yan. Hindi interested ang Pilipino sa issue po ng sikmura. Okay, ng pagkain, inflation, livelihood, kabuhayan, yan ang interested. So wala sila interest dyan. Therefore, you have to drum up. The interest. You have to dramatize. You have to propagandize. Oops. Okay. Ang problema ko dito, yung China naman, pinapatulang. Becomes a May player. local audience din kasi Becomes sila. a player in the drama. In the same way, may drama tayo. May drama din sila. Diba? Pero para sa China ba, by the same token, malapit ba sa sikmura ng mga Chino sa mainland? Hindi kasi yung military ng China. Ang problema Player yan ng sa party. Ang People's Party, Hawks kasi. merong grupo dyan na military Very faction hawkish that they sila. want China to project power. They want, they're actually agitating for It's not imperialism. the taong bayan eh. It's the Kasi wala military sa kultura nila yung imperialism. Pamamalakad doon, ano? Importante military support doon. Pala. PLA yung PLA.
Pero sa totoo lang tinanong, so far as the armed forces, at gaya nga sinabi ng kaibigan ko si Colonel Mike, this is a bigger picture, bro. The geopolitical containment issues of imperialist China. Pare lalalim ng mga salita. The context being, itong source niya kasi palaki ng US yan. Ilang taon niya nag-aral sa US, He loves his toys. He loves his But yun ang kanyang Sige, bago tayo mag-break. Yung mga ganyan, na nagsasalita yung mga ramp up, etc. They are actually, these are all Actually, people who remember the good days. Harvard, Yard, etc. Sila lang yun eh. Wala Kaya namang nga. good days dito The good eh. days. At ang ganda ng Amerika. Ito gawin tayong Kaya siguro laking galit kasama niya si Senator Tulfo yun ang- bakit nagtitraining na The sa memories. China? Di ba may policy America, don't let the right hand know what the left hand is doing. Okay? So meron silang diplomatic initiative sa China. Continuing yun. It never stops. It Meron never silang stops. joint exercises, by the way. Do you They have know? joint exercises. Their military. Economic cooperation, ang tindi niyan. Hindi. And yet, pagdating dito sa Pilipinas, Bakbak. ang projection nila, Bakbak. walang hiya yan, China China. yan. Walang hiya yan. Okay, bago tayo mag-break. Paano nagre-reclaim dyan sa Manila Bay? Ano yan? Bago tayo mag-break, happy 26th anniversary to City State Savings Bank from DWIC Aliw Broadcasting Family. Woo! 26th Yan ang may anniversary pansit. Yan. Happy birthday, Rafi Ramos. DWIC driver namin. Happy birthday, Rafi. Pwede mo na yung pansin dito, Rafi. Kami naman. Iba yata yung kay Rafi at sa State, pare. Okay. Tapos sa ating mga viewers, nagpapabati yung isa, si 90, nagse-celebrate ngayon ng 95 years old. Si Ma'am Leonila Yuning Advales Bacayes, yung anak niya nanonood from Tokyo, Japan. So happy birthday, Ma'am Leonila Yuning Advales Bacayes. At saka yung mga dapat greet natin palagi. Ma'am, yung mga, anong pangalan nun kausap mo? Yung sa Sarapak, magpadala ng pagkain dito. Ay, si Ma'am, Chin-chin. Napakalimutan na. Napanaginipan ko. Chin-chin. Si Ma'am Chin-chin. Oo. Yung binagoongan, Ay, napanaginipan ko. Ay, Grabe. Na din, inubos daw lahat ni Atty. Meron. Trixie. Ganun ang panaginip ko. Parang kwento na lang inabutan. That's a nightmare. Chin-chin. Nightmare. Saka doktora, good morning. Good morning. nagpadala din sa atin si JM, nasa ref. Mamon. Kalimutan ko sabihin kahapon. Kala ko Meron din kwento nagpadala. mo na lang sa amin yung mamon eh. Meron din nagpadala ng chocolate, dadaling ko bukas. Kayo. Ayan. Chin-chin at saka doktora, good morning ako sa inyo. Magbabalik ang Karambola. Ang oras natin, 8:33 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang Karambola, kasama pa rin sa impilan Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako po si Trixie Cruz Angela. Gusto ko lang bigyan ng warning Chin, Chin-chin. Okay. kung magpadala ka dito. Huwag mo kaming tatakutin. Lutuin mo, kakainin ko. Wala kaming problema. Wala. Hindi ako ma-atras dyan. Ito, may konting disclosure. Sorry, Sir Conrad, wag mo nang bagnet kasi walang stocks. Ay, Padadala ko ay USDA Choice Grade Ribeye! Salpikaw with salpikaw rice and buttered veggies. Tayo dyan, bro. nako, walang stock ngayon ng Stock pare. Kaya pala ASF. sabi ni ASF. Secretary Joke Mag-import tayo. tutuloy-tuloy daw ang mababang Tarif. sa baboy. Kasi buhay pa yung local industry. Hintayin natin mamatay Dapat ng mamatay gusto. Patayin na natin. Marlen. Paring Marlen, maganda ka na. Ito, 4 pesos ang taas ng kada litro ng gaso. Ay, naku. Paano kaya yan? Ito, sabi naman ng DOTR, hahawakan daw nila sila ang magbibigay ng fuel subsidy sa mga drivers. Paano po yung hindi driver? DOTR. Nakaka-problema din yun. 3 billion fuel subsidy sa driver.
at operator ng public utility vehicle. Bakit kasama yung operator? Hindi naman natatranslate yan into lower rates. Wala. Ang ganito po ang alam ko dyan sa operations ng PUB. Okay. Yung operator, definite amount, exact amount, yung tinatawag na boundary. Oo. Yung driver, babayaran niya yun whether kumita siya o hindi at the end of the day. Okay? So yung pagtaas ng gasolina, walang epekto to sa operator. Oo, wala talaga. Kasi sagot ng driver yung gasolina. Correct. Tapos may boundary pa. Kaya hindi siya sinasabi nila, hindi na kami kumikita kasi boundary, taas ng gasolina, konti na lang matitira sa amin. Ba't pa kami mamamasada? Tama naman. Yan mo sinasabi. Pero ang sabi ng DOTR, ang LTFRB daw po, ay mamibigay na ng Fuel subsidy sa mga operators at drivers. Okay. Immediately daw yan, sabi ni Secretary Jaime Bautista. Good. Okay, 1.6 million drivers, kasama daw ang tricycle driver at delivery riders. Naku, ang dami niyan. Rehistrado ba lahat yan? Hindi. 1.6 million. Paano kaya yung nun, pare? Yung mechanics ng pagbigay, pag-deliver. Ang hirap yung magbigay Mahirap ng din. 1.6, bibigyan mo ng ayuda, 1.6 million. Million na tao. Nationwide yan. Nationwide yan, yes. That's nationwide. Ano yung pipila sila? Ibig sabihin, kikita na naman yung mga remittance companies para ngayon, Para remittance na lang. Sila lang kumikita eh. Baka yung 3 billion na yon, 1 billion para sa mga drivers, 2 billion para doon sa mga remittance company. Hindi kasi pa pinapaliwanag. Yun po ang punto namin rito. Hanggang ngayon, sabi ng ibibigay kami 1.6 million drivers, 3 billion ang ibibigay. Paano ipapamahagi yan? Hindi pa natin naririnig. O kasi, marami nagre-reklamo. Ayun. Sa totoo lang. Ayun. Hindi naman dumating sa amin yan eh. Sino ba binigyan nila? Yan ang mga tanong eh. Ang mga tao. Paano? Kasi nga, hindi sinasabi, ano yung mechanics? Oo, kung paano. Hindi kamukha nung halimbawa yung ayuda noon ni Digong. Alam natin, pinadaan sa mga barangay. At alam natin sino kumita. Oo, mga barangay. Di yung mga barangay. Oo. Di ba? Dali. Madali yun. Alam Ito na. hindi natin alam. Ito hindi natin alam eh. LTFRB raw. Paano meron ho ba set up ang LTFRB to distribute yung 3 billion to 1.6 million drivers? Matulad kay gaya nangyari kay Secretary Erwin Tulfo na pinatawag niya lahat nagdagsaan sa DSWD lang. Oh. For 1 week. Huwag ganun. Nilusob. Ay, yung back to school ayuda. Oo, delikado yun. Oo, delikado yan. Baka gano'n ang mangyari dito. Pati doon sa mga drivers, alam mo ba sa isang jeep, pwedeng 3 drivers yun eh. Tama. Kasi Renyebo. Para tuloy-tuloy yung At kita. isang operator lang yun. O pag mo sabihin 3 drivers, tapos pero isang operator yun, isang may-ari ng jeepney, 3 operators bibigyan mo rin. Kasi 3 drivers eh. Pinakamalaki po increase itong 4 na piso per liter. So, magiging kasi iba-iba eh. Galing lamang ako sa Batangas ng weekend. Nakita ko along the way, iba-iba. Merong 56 lang, merong 62 per liter ng diesel. Along the same ruta. Paano kaya? So ngayon magiging 68 na yung iba. Kung 4 pesos, 60 yung iba. 8 piso ang diferensya. Ang diferensya. Paano na nakayanan yun? May mga ganon. Hindi naman kumikibo ang Department of Finance At tungkol dyan sa Department of Energy. Basta yung marking. Ang marking po, nakilabang lang dyan yung SGS. Yung fuel marking na tinulak ng husto noon ni Procopio.
na buwan-buwan meron silang press release na napakagaling nitong fuel marking Laki na program. kinikita ng gobyerno. Kumikita daw ang gobyerno. Dati nang ganyang kalaki ang koleksyon sa... Fuel. Ano Nak na ba? to. Marking. Kumita lang ho rito. SGS, sila yung nagbenta ng fuel marking. Ito, At hindi kumikubo ang Department of Finance ngayon. ito parang Itong mga issue na itong Ito yung kinakalimutan kanyang, pag kami sabi talk ni of Dante, war. Yun hong sinasabi ninyo na 64 versus 68, yung 64 ho galing sa coastal. Hindi naman. Ay, Dante! Ah! Ikaw naman, hindi yun. ano 62, 54, 62, 56, meron ganun naman ko parang ko. Yun daw mas mababa. Galing Sino daw nagsabi niya? Si Dante. Baka may alam ka, Dante. Dante, sabihin mo na sa amin, bakit galing mas mababa ang coastal kaysa sa iba? Bakit? Bakit ganun? Yung coastal po, isa depot, fuel depot. Okay, in Subic. Na ang kanilang claim, more than 30% of the domestic market Hawak sa na kanila nila. galing. Okay. Tax-free. Tax-free yan. Yan. So lumalabas, galing sa kanila, tax-free pa rin. Oo. Antindi Hindi pa rin na kumikibo ang ating Department of Finance dyan. Hindi pa kasi yung sa Twitter. Ang may-ari po ng Coastal ngayon, si MVP Group in partnership with Keppel of Singapore. Okay. Binili nila yung Coastal na yan sa GSIS na kasosyo daw ang Macquarie. The mysterious Yes, Macquarie. Ayan. So may problema ho tayo ngayon sa gaso. Okay? Mauungkat at mauungkat yung mga issues na yan. Huwag kakalimutan yung problema sa bigas. Hindi pa yan na-resolve, ha? Alam mo kasi yung problema sa bigas, related din dito sa gaso eh. Correct. Yung pagkain po natin, yung logistics. Siyempre, logistics yun eh. Yung, ano ba yung tawag? Supply chain. Kanina madaling araw ho, nag-adjust na yung mga gasolinahan. Ha? So, ang ginawa ng Department of Energy, ano pa nga ba? Nag-monitor po. Nag-monitor, siyempre. Dapat yung kasi sa mga Active monitoring naman kasi yan. sa gasolinahan meron yung yung parang ano pa alam. Presyo. Presyo. Naka-display po yung presyo. Ayan. Kailan actively mino-monitor yun? Baka magkamali ka. Pero at least, nag-monitor sila, pero nagbigay din sila ng dahilan kung bakit tumataas daw. Kasi tumaas daw po ang prices worldwide ng oil dahil sa production cuts in Russia and Saudi Arabia. Okay. Ngayon, ano ibig sabihin? thank you. Yun na yun? Yan, ngayon. Thank you po. Thank you. Anticlimactic naman, wala rin na-resolve. Okay. So, problema yan. Problema yung gatong na yan. Kasi alam naman natin, yan ang dahilan kung bakit nagkaroon na inflation. Fuel. Fuel, logistics, talaga. merong kwanto Malaki yan. impact niyan. Malaki impact. So, Paano? meanwhile, back at the ranch. Back at the ranch. Puro usap ng ayuda, nagre-reklama yung ibang mga viewers natin na yung LTO, 3 buwan na daw. Yung pagkabili nila ng bagong motor, wala pa yung ORCR. At temporary plate. 3 buwan? Paghihintay lang ho kasi Anong ginagawa ng LTO kaya? Hindi ko maintindihan. Nag-aasikaso ng ayuda? Hindi, LTFRB yun eh. Hindi, Nakikigulo na lang. Ang gulo? 3 beses ho kasi nagpalit ng liderato dyan eh. 3 beses na. Di ba? Sino nang Una si... muna. Ano Okay. na? Una muna Rigor? si June Guadis. Teofilo Okay. Guadis Jr. Yun ang una. Guadis. Okay. After that, si JR Tugade. Okay. Tapos after that, Sector. Sector. Pangatlo na siya. Pangatlo. No? Tapos pang-apat na ngayon dito, Si si Vigor Mendoza. 4 na. Apat na. Pang-apat na. Kasi 3 beses nagpalit eh. Ah. Dahil Sector, naging after JR Tugade, nag-OIC muna siya. Temporary, no? Temporary. Wala pa din yung kanila resibo o RCR. 3 buwan na daw. Kasi naman Gusto ko pag upo ni Vigor, meron kagad bubulaga sa kanya ng ganito. Hindi, nagagalit pa nga bakit hindi raw kinukuha
Yun ba? Yung may mga plaka. Meron ng plaka. Oh. Gumawa ng galit. Gumawa ng galit. Gumawa ng galit. Eto mga to, hindi kinukuha yung plaka. Nandito na, tagal-tagal na. Okay, may deadline na kayo. Oo. Yan. Papalitan ko kayo. Kumbaga, turn the table. Yes. Ano ba tawag doon? Sa turn the table against your enemy. Yes. Gagawa ka lang ng galit. Nag-opensa ka. Offensive. Tingnan mo na sa mga kotse lang yan, four-wheel vehicles. Hindi, mga motor daw eh. Motor. Ay, sorry, hindi ako nakikita. Okay. Yun na nga. Sa akin sa totoo lang, 2019, Ikaw? wala pa yung plaka ko eh. 2019? No, but there's a bigger problem. Oh. Ito nga may sumulat dito, yung ORCR, and this is, I experienced din, 6 months, 3 months, mabuti na lang ako kasi, ilala ko si Willie Tender. Kinulit ko lang, nakuha ko in 2 months. But then again, that's me, di ba? Paano itong mga to na hindi naman kilalang magiting na si Willie, di ba? 3 months to 6 months, ORCR, hindi mo magamit. Nandun lang Siyempre, sa hindi. Wala ka ORCR. Pag sinita ka dyan, pag na-checkpoint Wala ka. Ngayon yung plaka naman, okay lang, papakita ko. Wala talagang plaka. Rehistrado ka eh. Alam mo, sinasabi nila dyan. Bakit wala yung ORCR? Yun na, papel lang yan eh. Dati kasi ayoko na, binulong sa akin ni Willie problema. Alam mo, ito nga sinasabi nila. Binabayaran natin yung mga ganyan. Pero hindi nila na-deliver for so many years, naka-float. Kasi kila Willie, yung pera, si Willie, pwede. Siya nagpapasok ng Vespa and all other mga ibang bulto nilang dinadala doon. Talagang rehistrado na kamo. Rehistrado na. Bago nila ibenta. Rehistrado na. Nakuha na nila yung pera mo. Nakuha na yung pera. Kasi nakita na yung hindi pera may release sa'yo kung hindi bayad eh. But kumaga, ito sinasabi nung iba na mga LTO rin. Halimbawa, grupo ito, 100. Nabayaran nyo na lang yan. Dadalhin mo sa LTO. Di ba? May bibili ulit na another 100. May bibigay dito. Ito na ngayon, Ito na ngayon yung rehistrado na kayo. Rehistrado ka na. Kasi meron na nakuha ulit. Ikot yan. Bakit na lang hindi nila i-rehistro lahat? Oo. Total income sa gobyerno yan. Bakit kailangan pa manloko ng ganon? Iikutin nila eh. Yun, Meron nila yun eh. naka-float. Naka-float eh. Nakarehistrado yan pero hindi pa pasok sa gobyerno. Hindi papasok sa gobyerno. So parang ginamit Peg original. Hindi papasok sa gobyerno yun. Hindi pasok sa gobyerno. Hawakan mo na yan. Ayun. Kaya nadidelay. May racket nga. May racket yan. Malaking racket. Parang kasi kung ang PITC dati. Billion yan. Kasi kung ang iniisip mo lang, income ng gobyerno, tuwing darating sa akin magparehistro, rehistro ko yan, re-release ko yung ORCR niya dahil kita sa gobyerno yan. Hindi. Meron palang side bet. May side bet yan. Naka-float yun. Isipin mo kung 2 taon na naka-float yan. Ayun. Fake original. Paikot-ikot lang yan. Well, in fairness, yan na nga. 3 months to 6 months. Paano pag nahuli yun? Hindi mahuhuli yan. Ikaw naman. Alin ang hindi mahuhuli? Kasama si boss eh. Fake original Ikaw eh. naman, boss eh. Ikaw naman, boss. Attorney naman eh. naman. Mukhang mo maganda yung polo mo eh. What is happening? Ang suot po ni attorney ay linen na kulay kalawang. Yan. Yan. Na linen na long sleeves na nakatuping ka. Nakatubi. Para college girl. Kasama si Bossing. At saka naka penny loafers na ano ba tawag dyan? Burgundy. Yan, correct. Burgundy penny loafers. Parang yung Sebagos. Yes. Yeah. Parang yung Sebagos. Pero ang original niya, ang tibay eh. So, wala na yung tibay. Wala na. Kaya ang banatan dyan, yung mga mismong dealers, sila nagpo-float yan. Ganun ba? Sayang. Hindi si Willie pala nag-float siya. Kasi, pero yung mga angkas ba magkakaroon ng subsidy? yan. Ay, hindi ko alam. Delivery, may nakalagay na Delivery Delivery riders. riders. Tsaka tricycle eh. Ang angkas, hindi delivery yon pare. Anong tawag sa kanila? Tsaka joyride. Hindi, joyride, angkas. Hindi sila, ride-sharing sila eh. Oo nga. Hindi sila... Primarily. Delivery / ride-sharing. Nagdi-deliver din. Mostly nagdi-deliver yung nagkaroon na ba ng campaign to register them? Paano malalaman sino-sino yung mga yan?
Meron ho kami, 500,000 ang aming Grab. Hindi. Yung angkas sa joyride na Teka, sa 500,000 na yan, ilan dyan ang tourist guide? Naku, yun ang hindi. Yan, hindi pa yan. Hindi pa. Kasama ba yung tourist guide? Alam mo, I think they're letting that... Sa Grab. They're letting that... Parami. Subsidy. Alam mo, pare, pwedeng ganun, ha? Pwedeng palakihan ng numbers, subsidy, eh. Subsidy. 500,000 ho kami. Grab registered. So right there and then, may 500,000. Toda, mga toda. Toda. 500 do kami. Oh. Pero 50 lang yan. Mga ganon. Mga ganon, pwede. Pwede. Kaya nga, narehistro na ba? Nagkaroon na ba ng census? O nagkaroon ba ng effort para... Kasi paano ka mamimigay kung di mo alam sino yung bibigyan mo? Parang DA lang yan eh. Census ng mga farmers, survey ng lupa. Ayan. Okay naman. Kagaya toda. Sa Paranaque, halimbawa, ilan toda doon? Dami doon eh. Oh. Bawat kanto may toda eh. kanto ng Remanville, meron eh. Related to, ang sabi po ng presidente, gusto niya raw magkaroon ng permanent solution ng baha dyan sa Pampanga kasi binabaha yung NLEX. Naku, Okay, Kaya pala gusto niya na- permanent ano yung solution. Ang isa pong solution ng NLEX, elevated portion ng NLEX sa Pampanga. Eh, di ba elevated na yun? elevated Hindi, na meron siya. pang May portion. portion din. Over May the portion Candaba pa. Swamp. Ngayon, ang sabi ng presidente, okay yan. In-approve niya ang proposal, yung elevated na NLEX. Pero gusto niya rin daw nang magkaroon ng water impounding system diyan sa Candaba. Kasi yung Candaba po yan, ano yan Swamp yan. Swamp. Candaba swamp nga kung sabihin eh. Kailangan daw magkaroon ng long-term solution, water impounding, at magagamit pa yung tubig. Okay. Malaking solution ng long-term solution. Good one. yan. I think. Ah. Pero alam niyo naman ho, pag sinabi ng presidente, not necessarily sinusunod ng cabinet. Yun ang problema natin nagagawa dito. kagad. Kailangan Hindi nagagawa kagad. Ha? Pero ito, mukhang project to ng DPWH. Malamang mangyari eh. Pero i-address nila din yung kasi swamp area yan talaga. So, there are drainage issues. Drainage, spillway nga. Spillway nga ang So, sinasabi. And you're going against nature, ha? You're going against the natural contour of that. Hindi yung, Literally ang draining gusto the naman niya swamp, ng water impounding, hindi yung to get all the water. No. Hindi. No, you're not even Babawasan saying that. lang Yung para flow. hindi maapektuhan yung para hindi baha. para mabaha yung hindi mabaha yung ibang parte. Siguro yung carrying capacity ng swamp hindi na rin gano'n kalaki. Mas malaki na rin siguro yung ulan na napupunta dun sa swamp kaysa dati. Yes. Kasi hindi naman bumabaha ng gusto yung swamp na yan eh. Di ba? Mas marami. Well, hindi pa pinag-aralan yan. Science ang makakapagsagot Noon yan. hindi. It's possible na dahil sa ibang mga structures in the area, pwedeng magbaha. Yun nga yung sinasabi natin. Minsan yung mga public works projects natin. Hindi lang yun. Nakaka-contribute sa baha. Kung pupunta ka ngayon doon sa surrounding areas dyan, natambakan na iba doon warehouses. Ayun. Ang tayong warehouses dyan isa sa pa area na yan. yan. That's the scourge of urbanization naman talaga. Tapos, ang daming mga Yun daw, ito yung proposal. Kasi alam ko kasi alam ko kung sino gumawa eh. Doon sa NLEX eh. Yung bridge, halimbawa sa San Simon, iaakyat din yun. Parang yung sa Candaba Swamp. Yun yung yeah, simplest solution ng DPWH for any flooding issues. Kasi kahit dito sa Metro Manila, Tataas ay mo. binabaha yung Manila, taasan Taas natin yung kalye. Kawawa yung mga nasa baba. Yung kalye hindi babahain, yung mga bahay. Yung bahay sa baba, yan ang babae. Lipat lang natin yung floodwaters. Anyway, individual households Ginawa yan lang sa naman yan. subdivision namin sa Goodrich. Oo. Magaling. So lahat ng bahay doon, mga 1 meter. Patay sila. Below the street. Kalye. Galing, husay. Hindi hinuka yung kalye eh. Tinatungan lang. Simento. Galing ng contractor eh. Inano ko yan eh. Ni-raise ko yung issue na yan nung si Sec Singson. Panahon kasi nasa NCCA pa ako. Sabi ko, hindi niyo ba naiintindihan na you're just displacing the water? Yes. Sino yan? Si Si Sec Singson. Babe Singson.
Inaalala tuloy ako. Hala! Naalala mo? Inaalala ko. Meron ba ako napaalala Pero sa'yo? nasa north tayo, pupunta Hindi tatakbo ka natin sa south. sinasadya. Calax eh. Calax. Hindi, pero since nasa ano, O yung Calax ayos na. oh. Ha? Sabi. Oh, yun. Yun na nga. Anong yung klaseng kanyang- ayos? After so many years. Naayos na daw nila yung ano. Yung, Kakapirasong kalsada, 8 years. naayos na daw nila 8 years, hindi yung natapos. 450 square meters na issue doon. Tungkol doon sa- Alam po yung kahabaan ho ng Calax na yan. Yung Calax, Cavite, Laguna Lagunan Expressway. Expressway. 45 kilometers yan. Wala pa sa kalahati ng EDSA, 1/4. Parang ilan ba gano'ng kahaba ba yung EDSA? Hindi yung kahabaan yan. Hindi nakahaba. Nabidding yan noong panahon ni Pinoy, 2015. Ngayon daw, sa wakas, sabi ng Metro Pacific Tollways, South, na bubuksan na raw yung interchange, interchange. sa Aguinaldo silang. Yes. Ramdam na ramdam to ng mga golfers. Kamukha ni Parang Inquirer Golf. June, Si Jong Orcano? Okay. Jong Arcano. Arcano. Tatakbuhin lang yun. Kasi po, kung nabukas siyang yung interchange na yan, Ah, wala pa 10 minuto, nasa golf course na siya. okay. Dahil doon. tagaroon siya. Ang dami dyan. Okay. So, magbubukas na raw po sa wakas. Yan, yung Calax. Napaka-controversial nitong Calax na to. 45 kilometers. okay lang na ano kayo dyan sa Calax. Kaya lang, hindi kayo kung galing ka ng Makati o galing ka ng mga banda rito, hindi kayo makakarating dyan sa Calax na yan. Kasi dyan pa lang sa Bikutan, yari na kayo. Yari yun na. Di ba? Inayos yung San Simon. Kompleto Ang lang. ano ho Bikutan, nito, eh. Metro Pacific Tollways. Okay. Naging controversial itong project na to. Kasi noong biniding to, noong 2014, Aha, history lesson. ng DPWH, magandang storya po. Sige, kwento mo after the break. Ang oras natin, 9 o'clock ng umaga. Karambola sa DWIZ.